na meron ganyan na mga mass graves kung saan tinatapon yung mga naging biktima ng DDS. So there are actually several mass graves from various sources, yung Laud, and then yung Mandug mass grave, and then meron din ho sa Samal Island. Yun po ang mga impormasyon na nakuha namin. Nabanggit po kasi ang tungkol sa quarry mass grave. At kung isipin ko palang kahindik-hindik ito, Mr. Chair, kaya pasintabi na lang po sa ating mga kababayan na baka sa ganitong oras ay kumakain habang nanonood sa Quadcom hearing. Mr. Chair, meron po bang binigay na description yung kung sino mang witness patukol sa paano ba na-facilitate ang ganitong mga mass grave? Paano gumagana yung, paano hinandle ang ganitong mga mass grave? Mr. Chair, Your Honors, kasama po kasi sa organizational structure ng DDS, ay yung pinakita po kanina, na there is this SPO4 Bienvenido Laud as team handler and in charge of the Laud Quarry Mass Grave. Nandyan din po yung si SPO3 Jim Tan as team handler and in charge of the Mandug Mass Grave. Doon pa lang ho, nung nag-iimbesti kami sa 2009, may mga nakapagsabi na po sa amin na meron ganyan na mga mass graves kung saan tinatapon yung mga naging biktima ng DDS. Now, sinubukan ho namin na puntahan yung sa Laud Quarry. Kaya lang, nung pagdating po namin doon, mukhang hindi ho namin naabot yung exact location kasi the Laud property is a hilly part, medyo ano po yun, parang hill, and then akala namin hanggang doon lang at a certain point, nakakita kami ng ilan-ilan, konti lang, na human remains, skull, pero we learned later na hindi naman pala doon yung mga talagang mass grave of that property. It was in a higher portion of the Laud property, na nandun nga daw po yung karamihan ng mga tinatapon nila na mga pinatay. So there are actually several mass graves from various sources, yung Laud, and then yung Mandug mass grave, and then meron din ho sa Samal Island. Yun po ang mga impormasyon na nakuha namin. So we actually applied for search warrant. But then, nag-quinash ho ng isang RTC of Manila or Quezon City, I'm not sure anymore. Later, na reverse yung quashal of the search warrant ng Court of Appeals. And then eventually, the Supreme Court in 2014 affirmed the validity of the search warrant or affirmed the decision of the Court of Appeals. Kaya lang, wala na hong naging follow-up implementation of the warrant of arrest, either by CHR or by PNP, because I think because by 2014, insofar as CHR is concerned, its investigation closed already when it submitted or issued its resolution of June 2012. So hindi na po na-follow up yung ano sana ng mga mass graves na yan. Mr. Chair, may nabanggit na tatlong location ng mga mass grave. Doon sa course ng investigation ni Senator Laila bilang dating chairperson ng Commission on Human Rights, meron po bang credible estimate kung ilan itong mga mass grave na ito na siyang facilitate ng Davao Death Squad bilang bahagi ng war on drugs? It was difficult to really determine to come up with a credible figure. Ang natatandaan ko po, yung si Edgar Matobato, meron din po siyang sinabi tungkol dyan. I'm not sure if he actually mentioned any number with respect dun sa mga alam niya na mga linibing nila. In fact, in some of those, participant talaga siya sa paglilibing, kasama yung mga iba pang miyembro ng DDS. So I have to check
from Mr. Matubato's affidavit, the one, and also his testimony before the Senate, kung meron siya talagang nabanggit na estimate of the number. But again, I think it would be difficult really na makuha natin kung ilan talaga yung mga linibing doon. Thank you, Mr. Chair. Pero Mr. Chair, at least, so far alam natin, merong at least 3 na mga mass grave. Tama po ba? Yes. Thank you, Mr. Chair.